Ito naman Dre, kay Pro-Catholic Youth ng Baguio. Brother John Ray, paki-ask naman kay Father, paano po yung isang pari namin dito guilty sa Republic Act 8353? Automatic ba excommunicated na yon? Kasi guilty siya. Paano na po yun? Kasi ordained priest naman siya, kaso natukso. Ano, ng rape, bro? I don't know ano itong Republic Act I-search mo, bro. 8353 te. I-search mo, bro. Padre. Sige, tingnan natin. Ano. Says mo ba I-search. Jando, ano ba yung 8353 mo Jando? Ano yun? Ang Republic Act 8353. Anong kasalanan yun? wait lang ha. Kaya tang ayaw Kasi mo pari daw, tapos guilty daw Padre. Natulan ng guilty. Anong kaso kaya yan? Ano yun? Republic Act 8353. Republic Act 8353? Oo. Anti-rape law. Anti-rape Anti-rape law of law. 1997. Patay. So kung na-convicted siya, dapat lang. No one is above the law. Correct. No one is above the law. Kapag hindi yan, bibigyan ng hustisya mga kapatid, awan naman yung biktima. Kaya nga, ang mahal natin na Santo Papa, si Papa Francisco, mas makinig pa sa biktima kaysa namimiktima po. No? So mag-ingat po kayo. Hinihikayat ko kayo ngayon. Kapag nabiktima kayo sa pari, sa mga abuso nila, isumbong ninyo. Una sa obispo. At kung hindi makikinig at hindi magbabago, legal action na. No? It is your right, mga kapatid. Dapat lang. Huwag kayong maniwala na may karma. Yung mga hindi nagsasalita ng katotohanan, yun maging yun ang maging dahilan na marami pa siyang mabiktima, Brother John Ray. Mas mabuti. Dapat kung meron kayong tutuon na ebidensya, wag lang magbintang. At kung merong naabuso, lalo-lalo na minor de edad, walang patawad yan. Kahit obispo pa. Kahit kardinal pa. Walang exempted sa law. Mas mabuti yan. Kung nabilanggo siya. Ang tanong niya, automatic excommunication ba? Yes, Padre. So, ang automatic excommunication, yung violation lang sa seal of confession, hindi ko alam kung kasali ba ito sa automatic excommunication. I-search ko muna ha. Mabuti yun na mabigyan ng leksyon. Una, matanggalan talaga na yung faculty yan, brother. Sure ako. Matanggalan yan ang faculty. Brother John Ray. Mas mabuti din. Para sa akin, yan ang pinaka-the best na ginagawa ng mga laigo. Na hindi titikom yung bibig. Dahil kapag titikom yung bibig natin, anong mangyari? Marami pang maging biktima, Brother John Ray. Oo nga po. So, katotohanan yung atin Hindi natin protektahan yung mga taong nag-abuso. So, yan ang dapat natin gawin. Pero yung automatic excommunication, katulad ng, hindi automatic, hindi lahat sentensya, bro. Hindi automatic. Grave delect, napapabigat na krimen. Yan ang sinabi sa canon law, ang pare na gumawa ng sexual offense ay dapat parusahan. At kung kinakailangan, tanggalin sa pagiging pare. Maging laigo siya, bro. Ang recommendation dito, bro, dismissal from the clerical state. So, pwede siya maging, babalik sa pagiging laigo, bro. Maging ma-license ba yun? Ang term dito. Mabalik siya ng laigo, bro. No? Laicization. Laicization, maging laigo. Laicization. Laicization, yung tama. Salamat, Brother Angel. So hindi po ito automatic, bro,
dahil limitado lang sa ilang krimen gaya ng abortion, so desecration of the Eucharist, bro, absolution of accomplice in sexual sin. Example, bro, pari, and yung kanyang babae, dun mangumpisal sa kanya. Absolution of accomplice in sexual sin. Automatic excommunication, bro. Example, pari si John Ray. And then yung girlfriend niya ay mag-confess doon ni Father John Ray. Father John Ray, siya na lang ako mag-confess eh. Yan, automatic excommunication yan. No? Agoy. Absolution of an accomplice in sexual sin. Ano pa? Violation of the seal of confession. Yan po yung lattice sentence, bro. Ano itong lattice sentence? Automatic excommunication. Ang rape ay hindi kabilang sa automatic excommunication. Pero mas mabigat ang epekto. Pinapalayas ang pari sa estado. So, pinapalayas. Hindi na kayo maging pari, bro. So, pwede na siya mag-asawa. Maganda yung tanong mo, bro. Pwede naman siya mag-asawa. Dapat pag-asawa na siya, no? Mas maigi mag-asawa na lang siya siguro Hindi kasi na siya, ano eh. Hindi na siya pare. Oh, pwede na siya mag-asawa siguro. Paano mag-aasawa nakakulong nga? Yun. Yung malas yun. Eh, sawayan niyo yung priso. Malas yun. Mag-aasawa pa, kulong na nga. Hindi din, bro. Hindi rin? Hindi. Ay, hindi rin pala pwede. Dahil perpetual yung continence niya at celibacy. Hindi pwede. Hindi pala pwede. Okay. Ang kasal habang pari pa ay invalid. So, kung makatawag siya ng dispensation, pero pwede na, bro. Basta licensed na siya. Pwede na. Dahil yung kung na-license na siya, license, no, naging like ko nabalik na licensation, no. Kung official na licensation siya, bro, pwede na siya mag-asawa, bro, dyan, bro. Okay. So na-dispense na siya sa obligation. Kung nanatili pa siyang pari, hindi pa pwede, bro. Pero kung licensation na, pwede na, bro. So paano naman siya mag-asawa? Nandun siya sa bilangguan. Yun nga. Kung life sentence yung kanyang hatol, bro, hindi na pwede. Kasama mo puro lalaki doon eh. Hindi naman kayo i-mix sa mga babae. Iba yung bilangguan sa babae, bro. Pero karamihan sa mga bilanggo padre bumibigay. Anong bumibigay? Naging bakla? So, yun ang katanungan natin, bro.